Hello po sa ating lahat. Gusto ko lang ma-share ito. Right, na nandiyan sa BRP Sierra Madre. So, inabot ko ang relasyon ng China Coast Guard na nasa loob ng kayong issue. Right, na yung wala. Pero parang napalayas pa po nila. Okay, pakinggan niyo po ito. Nagbababa na ang Philippine Navy ng dalawang pangko ng kakawin ng China Coast Guard. Inabot ng Philippine Navy. So, yan ang hinabol ng Navy ng Sierra Madre. Kasi po, parang doon sa senador din na nagsasabi na dapat Coast Guard to Coast Guard lang. Well, gusto ko lang kayo paalala doon sa senador natin na ano, yan pong BRP Sierra Madre, yung sinusuplayan po, yung supply mission dyan. Hindi po ito Coast Guard. Okay? Bagkus, Philippine Navy, yung umaangkila doon sa dalawang yung United model, yung dalawang maliit na bangka na naglalaman ng mga supplies, pagkain, mga provisions para sa kanila. Parang dalawang beses kada buwan kung supply tayo dyan. Ngayon, ang nag-escort lamang ay Philippine Coast Guard. But then again, the operation is Philippine Navy. Okay? Now, dito po, yung mga nandiyan sa loob ng PRP Sierra Madre, yan po ay hindi mga taga-Coast Guard. Okay, kaya yung sinasabi ng Coast Guard to Coast Guard, kakamaliit na kayo. Okay, so ayun, tuloy natin. So, number 2, ginawa ng Navy tapos na sa palabas. Ito po yung naman ng China Coast Guard. Nahirapan na raw bakit mabili ng namin. Diba? So, nakita kayo naman, napalayas po nila doon sa lugar. Alright, so, nasa sa mga, hindi po kabisado itong, sabihin natin yung lugar na to. Okay, so, pakita ko lamang po sa inyo. Okay, so, ito po, ang, yung issue location nila. Okay, ito naman, yung pinanggagalingan ng mga Chinese Coast Guard. Yan. Ito ang yan kanyang nature. Yan yung militarized na tawag yan. Okay. May pangalan ng Okay. Muli, good day. Magandang balita yan na for the first time, ang mga Pilipino ang humabol sa mga incheck. Ako naman ay naniniwala dito dahil na-cover yung mainstream media, talagang documented. So, this is a very good development. Okay. Little by little, it seems na medyo parang ang mga Chino ay lumalambot na rin. Okay? So, imagine ang mga Pilipino ang humabol sa mga incheck. Sa bagay, dapat talaga dahil yung area ay pag-aari ng Pilipinas ayon sa international law at saka UNCLOS decision. Ngayon, naisip ko tuloy yung one time na nasabi ko na yung pananaw natin na talagang nung unang panahon, talagang ganyan na, no? Talagang na mayroon ng law of self-preservation. Kung mahina ka, ay talagang alipin ka ng mga malalakas. Kaya kahit na mahina ka, makipakita mo na ikaw ay malakas para ikaw ay hindi gawing alipin o hindi gawing o kaya hindi sakupin ng mga malalakas na tribo o malalakas na grupo o malalakas na bansa. Okay.
At saka isa pa, kung alam mong malakas, mahina ka, then maghanap ka ng kaalyansa. Siguro yung mga mahihina din na grupo ay gustong-gusto rin na magkaroon ng alyansa o kaya ay samahan. Okay. Kaya that is a very good development. So in other words, nakikita ko mali yung laging sinasabi ni Digong na labanan mo ang China, then delikado ka dahil within 7 minutes daw ang mga missiles ng China ay makakarating na sa Metro Manila from any territory dyan sa China. Okay. So, yan, magpakita ka ng determination. Magpakita ang mga Pilipino ng pagkakaisa. Sa palagay ko dahil yung basihan naman ng mga Chino na pag-aari nila yan ay hindi kinikilala ng international law. And, lalayas din sila. Okay. Pagkatapos, yun nga ang aking teorya, no? Ang mga Chino ay nagbabakasakali na baka i-give up yan ng mga Pilipino. Alam nila na wala silang karapatan. But then, nagbabakasakali sila dahil nga doon sa prinsipyo na pag ikaw ay malakas, malamang titiklop yung mga mahihina. Okay? So, yan yung maraming nangyari sa ating kasaysayan na ganyan. Na pag mahina ka, talagang sinasagop ka. Yung panahon ng discovery at saka exploration. I think nakalimutan ko na yung term, but then parang ito, panahon ng pagtuklas at pananako. Okay, so yan yung mga 14th century, yung panahon ni na Magellan, panahon ni na Christopher Columbus. That is exactly what happened. Nasakop ng mga European ang mga iba't ibang teritoryo sa North America, sa Africa, sa Asia. Dahil sa panahon na yon, sila ay malalakas. Okay? Ngayon, pag sana lumaban yung mga tao doon, just like sa North at saka South America, yung mga American Indian, pag lumaban sila sa mga puti, na yung hindi sila pa budol-budol, then malamang mahirapan yung mga Europeo o siguro hindi nila masakop yung kanilang teritoryo. Okay? Halimbawa nga sa North at saka South America, napakaraming mga American Indians. Kakaunti yung mga conquistador o yung mga Europeo na nakarating sa nasabing mga lugar. Kaya lang, ang nangyari ay ang mga Indian ay naniniwala na ang mga Europeans ay mga Diyos. Okay, kaya hindi sila lumaban ng bonggang-bongga. Yan, binubula sila na sila raw ay Diyos dahil nga ayun daw sa paniniwala ng mga sinaunang Indian, may
darating panahon na magbabalik sa kanila yung kanilang mga Diyos. At parang ganon ang itsura. Okay? Kaya yon, yung pananakop ay o kaya ang pananakop ay sinamahan ng pagbudol-budol sa mga tao, pag iimbento ng mga fake news para magsusurrender yung mga tribo na sinasakop. Okay? So, that's all for today. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat.